Magandang araw mga mag-aaral. Welcome to Sunday School. Tayo muli ay mag-aaral ng patungkol sa salita ng Diyos patungkol sa helmet of salvation. Ngayon magkakaroon tayo ng panibagong kwento at ninanais namin na sana kayo ay makinig para lahat tayo ay matuto. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. He forgave my sin, He saved my soul. He cleansed my heart and He made me whole. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Go and tell the story of the price of Calvary. Go and tell the story of the price of Calvary. He forgive their sins, He will save their souls. He cleanse their hearts, He will make them whole. Go and tell the story of the price of Calvary. Watch and be ready, for the Lord may come today. Watch and be ready, for the Lord may come today. He will come again in the clouds for me, to take me home for eternity. Watch and be ready, for the Lord may come today. Isang araw, si Jesus Christ kasama ang mga disciples ay pumunta sa lupain ng Gadarenes. Meron doong isang tao na sinapian. Agad-agad na lumapit kay Jesus ang taong sinapian. Siya ay lumuhod at sinabi niya kay Jesus na, "Huwag mo kaming pahirapan, Jesus, anak ng pinakataas-taasang Panginoon." Sinabi ni Jesus na umalis ka sa taong iyan. Tinanong niya rin ang kanyang pangalan. Ang sagot niya ay Legion, dahil sila ay marami. Nakiusap siya na huwag silang paalisin sa lupain na iyon. Bagkus ay hiniling na lang nila na sila ay sumapi sa mga baboy na nasa kabilang lugar. Pinaalis ni Jesus ang masasamang espiritu sa lalaki at ito ay nilipat sa mga baboy na nasa kabilang lugar. Lahat ng mga baboy na nasapian ay biglang nagwala. At lahat ng mga baboy na ito ay nagsitalunan sa bangin. Ang taong sinapian ay gumaling na. Siya ay nasa tamang pag-iisip at may kagustuhan na manamit. Subalit, gusto ng mga tao doon na umalis na si Kristo. Gusto ng lalaking pinagaling ni Jesus na sumama sa kanya. Ngunit sinabi ni Jesus na bumalik ka sa iyong tahanan at sabihin mo sa iyong mga kaibigan ang kadakilaang ginawa sa iyo ng Panginoon at ang kanyang pagmamahal. Tumugon ang lalaking ito sa sinabi ni Kristo at siya ay tumungo sa Decapolis at kanyang sinabi ang mga nangyari sa kanyang buhay. Ayan mga bata, natapos na ang ating kwento at napag-aralan natin na ang Panginoon ay nagpalalas ng mga demonyo sa isang taong sinasapian. Bukod dito, hindi lang niya pinalayas ang mga demonyo sa taong may sapi, kundi siya rin ay nagbigay ng kaligtasan dito. Doon lamang ba natatapos ang kanyang ginawa? Hindi po, teacher, kundi inutusan siya ng Panginoon na ibahagi ang salita ng Diyos o ang kanyang kaligtasan sa iba. Ngayong buwan, pinag-aaralan natin ang helmet of salvation dahil sinasabi ng mga teacher natin at ng Biblia
na tayo ay nasa isang labanan. At dahil tayo ay nasa isang labanan, dapat suot-suot natin ang ating baluti o ang ating helmet of salvation. Pero mga bata, nais nyo ba na kayo lang ang may helmet of salvation? Ayaw po natin. Gusto natin na ibahagi din ito sa iba, gaya ng nais ng Panginoon. Teacher, paano ko po ibabahagi ang salita ng Panginoon o ang aking kaligtasan ngayong pandemic? Maraming mga paraan ba, mga bata? Maaari mong i-video call o kaya i-text o i-message sa Messenger, sa Facebook, o gamit ang iyong cellphone o cellphone ng mga magulang mo, magpaalam ka man lang, para makausap mo o masabihan mo, ma-message mo ang iyong mga kaibigan, kamag-aral, o kahit sinong mga mahal mo sa buhay na malalayo sa iyo. At naikukwento mo sa kanila ang kaparaanan ng iyong kaligtasan o may babahagi mo ang salita ng Diyos. Pwede ka ring sumulat ng liham sa kanila gamit ang iyong mga lapis, ballpen o papel at ipadala ito sa iyong mga teachers o kaya sa iyong ate o kuya. Ayan, pwede mo ding bahagian ng salita ng Diyos ang mga taong kasama mo sa iyong bahay o sa loob ng tahanan ninyo. Hindi ka lalabas, pero may babahagi mo ang salita ng Diyos, lalo na kanila mama, papa, kuya, ate, kung hindi man sila nakakaranas pa ng kaligtasan. Hi mga bata! Andito na naman ngayon si Teacher Tracy para sa ating memory verse. At ang memory verse natin ngayon ay makikita natin sa Book of Mark. Very good! Sa chapter 5, verse 19. Makikita natin yan sa ating worksheets. Okay, buksan natin ang ating mga Bible sa Book of Mark, chapter 5, verse 19. At sabay-sabay nating basahin. Okay, magpatulong din tayo kay nanay at kay tatay. Okay, ready? Let's read. Howbeit, Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. Okay, isa pa. Howbeit, Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. Ngayon, paikliin natin ang Bible verse at lagyan natin ng action para tunay na pumasok sa ating memory. Okay, ready na ba kayo? Sabayan niyo ako. Go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. Okay, isa pa. Go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. Okay, nakuha ba? Very good. Ulit-ulitin natin hanggang sa mapasok talaga sa ating memory. Okay? Ngayon, ano nga ba ibig sabihin nito, teacher? Ano po ibig sabihin ng ng Mark chapter 5 verse 19? Ngayon, ano kaya ang ibig sabihin ng Mark chapter 5 verse 19? Ito ay isang parte ng Bible story na tinalakay kanina. Ito ay tungkol sa kanino? Sa unclean, sa man na may unclean spirit o sa lalaki na may sinapihan ng masamang espiritu. At si Jesucristo ay anong ginawa niya sa masamang espiritu?
tinanggal niya ang masamang espiritu at nilagay dun sa mga baboy, di ba? At sinabi ng lalaki na sinapian ng masamang espiritu na gusto niya sumama daw kay Hesus Kristo. Pero ang sinabi ni Hesus Kristo, ni Jesus Christ, sinabi niya na, go home to thy friends. Ano daw ibig sabihin? Pumunta sa kanyang mga kaibigan. Anong kasunod? And tell them how great things the Lord has done for thee, and has had compassion on thee. Anong sinabi doon? Tell. Ano ulit? Tell them. Sabihin daw sa mga kaibigan niya, sa mga tao. Ibig sabihin, ipahayag daw ng lalaki ang ginawa ni Hesus Kristo sa kanya. Ano ulit yung ginawa sa kanya? Tinanggal yung masamang espiritu sa kanya. At sabi doon? And hath had compassion on thee. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, siya ngayon ay wala na masamang espiritu sa kanyang katawan. Ang tawag doon, di ba, unclean spirit. Ibig sabihin, hindi malinis na spirit. Ngayon, nung tinanggal ito ni Hesus Kristo, siya ay nilinis na Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal dun sa lalaki. Tayo rin, mga bata, ay katulad ng man with an unclean spirit o yung lalaking sinapian ng masamang espiritu. Tayo rin ay nakaranas ng kadakilaan ng Panginoon. Ano nga ulit yun? Ano yung naranasan natin? Ito ay ang kaligtasan. Niligtas na tayo mula sa kapahamakan ng kasalanan. Noon tayo ay marumi dahil sa ating kasalanan. Pero noong tinanggap natin si Hesus Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo na ay nalinis ng kanyang dugo. Bakit ba ibinigay ng Panginoon si Hesus Kristo para sa atin? Bakit ba ibinigay ang Panginoon para mamatay doon sa cross para lang sa atin? Para sa ating mga kasalanan. Dahil tayo ay mahal ng Panginoon. Meron siyang compassion sa atin. Dahil sa pagmamahal niya natin, ang nag-iisa niyang anak, yung anak niya na si Hesus Kristo, ay kanyang ibinigay para sa atin, para maligtas tayo. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon. Pero tayo lang ba ang mahal ng Panginoon? Tayo lang ba? Hindi lang tayo. Lahat ng tao ay mahal niya. Kaya sabi niya dito sa Mark 5 verse 19, go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee and hath had compassion on thee. Sabihin daw natin sa kanila ang pagmamahal ng Panginoon at ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Ano yun? Ang kaligtasan. At mga bata, ito ay isang command. Hindi ito pakiusap lamang ng Panginoon. Ito ay command o utos. Ang word of the day natin ngayon ay utos o command. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang command o utos ay ibinigay ng isang taong nasa kapangyarihan upang sundin ng mga taong nasasakupan niya. Hindi ito pakiusap na kung saan kailangan natin mamili kung susundin ba natin o hindi. Ang command ay kailangan nating sundin dahil sinabi ito ng nasa kapangyarihan at tayo ay nasasakupan niya lamang. At command ng Panginoon itong nasa Mark chapter 5 verse 19 na kung saan tayo ay kailangang go and tell. Humayo at sabihin o ipamahagi natin ang kadakilaang naranasan natin dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Ito ay ang kaligtasan. Hello mga bata! Ngayon ang gagawin natin ay isang salvation bracelet. So, samahan niyo akong gumawa. Tara!
Ang mga kakailanganin mo ay ang tali. Sunod ang 5 kulay ng beads. Ang color black ay sumisimbolo sa ating pagiging makasalanan bilang mga tao. Ang kulay pula ay sumisimbolo sa ginawa ng Panginoon sa cross, kung saan tayo ay kanyang iniligtas. Dumanak ang kanyang dugo sa cross para tayo ay maging malinis mula sa ating pagiging makasalanan. Ang kulay puti ay sumisimbolo sa nalinis nating puso dahil sa pamamagitan ni Jesus Christ. At dahil malinis na ang ating puso, ang kulay green ay magsisimbolo upang tayo ay lumago. Paano tayo lalago bilang isang Kristiyano ngayon na tayo ay ligtas na? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at panalangin. At ang panghuli ay ang yellow. Ang kulay yellow o dilaw ay sumisimbolo sa langit. Ito ang pangako ng Panginoon sa atin na dahil tayo ay ligtas, tayo ay makakasama niya pag tayo ay namatay doon sa langit. Kaya tara, gawin na natin. Pagsusunod-sunurin lang natin na ipasok sa loob ng tali ang mga beads. Unahin natin ang kulay itim. Sunod ang kulay pula. Sunod ang kulay puti. Kulay berde o green. At kulay dilaw o yellow. Pagkatapos nito ay itali natin ang magkabilang dulo ng tali. Base sa kung gaano kalaki ang inyong kamay o kamay ng inyong pagbibigyan. Ayan. Tapos na ang ating salvation bracelet. Maaari mo itong ibigay sa iyong mga kaibigan, kaya sa iyong mga magulang na hindi pa nakakaranas ng kaligtasan. Maraming salamat mga mag-aaral sa pakikinig ng ating mga aralin sa Sunday School sa loob ng 4 na linggo patungkol sa Helmet of Salvation. Nawa ay muli namin kayong makasama sa mga susunod pa na linggo para tayo ay marami pang matutunan sa salita ng Diyos sa ating Sunday School. Hanggang dito na lang at maaari na tayong manalangin sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Bye-bye!